Kapag dinukot ka, maaari kang sumigaw at pumiglas, pero hindi ito epektibo. Sa halip, mas lalo lang itong magagalit sa mga kidnapper. Ngunit ang batang babaeng ito, hinarap niya ang kanyang kidnapper ng may komposura at kalmado. Kahit pa siya ay ginahasa at dinukot, niligtas pa rin niya ang kanyang sarili. Ito ay isang pelikula na batay sa totoong pangyayari. Ipapakita nito sa inyo ang karanasan sa pagliligtas sa sarili ng isang matapang na babae. Ang pangalan ng babae ay Lisa at siya ay isang menor de edad. Matapos siyang gahasain, hindi siya pinakawalan ng kanyang kidnapper. Tinakpan nito ang mga mata ni Lisa ng isang piraso ng tela at pinagbantaan siyang manahimik. Dinadala ng kidnapper si Lisa pauwi. Habang sinisikap ni Lisa na mapanatili ang kanyang kalmado, ang pagsigaw at pagpupumiglas ay walang silbi. Nakita niya ang kulay ng carpet. Naalala rin niya kung gaano karaming hagdan ang kanyang naakyat sa pamamagitan ng pagbibilang. Ito ang clue na kanyang nakuha, ngunit hindi pa ito sapat. Patuloy na tumingin pataas at nagmamasid si Lisa. Nakita niya ang pangangatawan ng kidnapper at ang pagiging kaliwete nito. Bigla na lang, inutusan siya nitong habarin ang damit. Sinunod na lang ni Lisa ang utos nito at itinulak siya papasok ng banyo. Dahil sa magaspang na paghawak ng kidnapper, hingal na hingal si Lisa at natatakot siyang masaktan. Pinagsara ng kidnapper ang mga mata ni Lisa at pinagdikit sa dingding. Hindi niya pinayagang makita ni Lisa ang mukha niya hanggang sa matapos maligo si Lisa. Puno ng kalungkutan ang kanyang puso. Ipinagpagitna ang baril sa hita ni Lisa at lalong lumakas ang takot niya. Para magkaroon ng pagkakataong makatakas, pinlano ni Lisa na pakisamahan muna ang kidnapper. Paulit-ulit niyang hinahaplos ang mukha nito, at nadama niya ang balbas ng kidnapper. Naging mahalagang clue din ang mga pisikal na katangian nito. Epektibo ang ginawa ni Lisa. Nag-sandwich pa nga ito para kay Lisa. Ngunit, ipinalabas sa telebisyon ang balita tungkol sa pagkawala ni Lisa. At muling kinabahan ang kidnapper. Sinisi niya ang pamilya ni Lisa sa pagtawag sa pulisya, at muling itinali ang mga kamay nito. Bagamat nasira na ang tiwalang nabuo, hindi sumuko si Lisa sa kanyang paulit-ulit na pagmamakaawa. Binibigyan ng pagkakataon si Lisa na gumamit ng banyo. Sabi ni Lisa, kailangan niya ng kaunting privacy at umaasa siyang maghintay ang kidnapper sa labas ng banyo. Naniwala ang kidnapper kay Lisa dahil sa kanyang pagkukunwari. Nang maisara ang pinto ng banyo, dali-daling tinanggal ni Lisa ang telang nakatakip sa kanyang mga mata. Una, nilock niya ang pinto ng banyo. Pagkatapos ay inilibot ang tingin sa loob. Tinitigan ni Lisa ang sarili sa salamin. Pinasigla niya ang sarili na huwag sumuko agad. Iniwan ni Lisa ang kanyang mga fingerprints sa salamin. Ganon din ang ginawa niya sa pinto ng banyo, sa inodoro, at sa maraming iba pang lugar. Ito ay magpapatunay na naroon si Lisa. Ang logo at laki ng sapatos ay magiging mga clue. Nang mapagtanto ng kidnapper na binuksan ni Lisa ang pinto, nabigla siya. Sinakal niya si Lisa at patuloy na kinukwestiyon. Muli, ipinakita ni Lisa ang kanyang mahinahong ugali. Nagsalin siya ng isang basong tubig para sa kidnapper at tiniyak sa kanya na huwag magalit. Maya-maya ay nakatulog ang kidnapper. Patuloy na kinapa ni Lisa ang silid hanggang sa mahanap niya ang telepono. Hindi na niya napigil ang tawagan ng pulisya. Bigla, itinutok ng kidnapper ang baril sa ulo ni Lisa. Gumawa ng paraan si Lisa at nagsinungaling. Sinabi niyang may sakit ang tatay niya at labis siyang nag-aalala. Gusto lang niyang sabihin sa tatay niya na ligtas siya, at para mapagod ang pulisya sa paghahanap. Umiyak si Lisa habang kinukwento ito. Ang imahe ng isang mabuting anak ay pumihil sa puso ng kidnapper. Naniwala ulit ito kay Lisa at sinabihan siyang bumalik na sa pagtulog. Hiningi pa nga ni Lisa na humiga ang kidnapper sa katawan niya, habang ginagampanan ang papel ng isang kasintahan. Nang nakatuon ang mga mata ng kidnapper kay Lisa, itinapon niya ang kanyang sukli sa ilalim ng kama. Lahat ng ginawa niya ay para makagawa ng pagkakataon na makatakas at makapag-iwan ng mahahalagang clue. Ngunit sa kasamaang palad, may mga hindi inaasahang pangyayari. Patuloy na ipinapahayag sa balita ang pagkawala ni Lisa. Nalaman ng kidnapper na hindi pinatigil ng pamilya ni Lisa ang paghahanap ng pulisya. Sinabihan niya si Lisa na magbihis at bastos na tinali ang mga kamay ni Lisa. 3 araw matapos siyang makidnap, tuluyan nang iniwan ni Lisa ang bahay ng kanyang kidnapper. Maya-maya'y naramdaman ni Lisa na huminto ang sasakyan. Magpapagasolina ang kidnapper at binabalaan niya si Lisa na manahimik sa loob ng sasakyan. Sinubukan ni Lisa na mag-iwan ng marka sa sasakyan. Kinagat niya ang kanyang daliri at pinahid ang dugo sa upuan ng sasakyan. Umandar ulit ang sasakyan at ang destinasyon ng kidnapper ay isang liblib na parke. Nawalan na siya ng pasensya dahil alam niyang araw-gabi na hinahanap ng pulisya si Lisa. Balak nang patayin ni kidnapper si Lisa. Pinatuhod ni kidnapper si Lisa at tinutukan ng baril sa ulo. Sa kabila ng pagiging nasa bingit ng kamatayan, hindi sumuko si Lisa. Patuloy siyang nagmamakaawa sa kidnapper at sinubukang ipaalala sa kanya ang mga pangyayari sa nakaraang mga araw. Sa huli, sumuko ito sa pagpatay kay Lisa at niluwagan pa nga ang tali sa kanyang mga kamay. Ngunit, hiniling niya kay Lisa na bigyan ng pulisya ng maling impormasyon, na ilarawan siya bilang isang pandak,
maskulado, at itim na lalaki. Sumang-ayon si Lisa. Maya-maya pa ay narinig niya ang pag-alis ng sasakyan hanggang sa wala na siyang narinig pang ingay. Pinunit niya ang telang nakatakip sa kanyang mga mata. Tiningnan niya ang malayang kalangitan at sumigaw. Gayunpaman, nakita ng kidnapper si Lisa na tumatakbo sa rearview mirror at bigla siyang natauhan. Naisip niya na sasabihin ni Lisa sa pulisya ang totoong impormasyon. Mabilis siyang nagpalit ng direksyon at sumugod kay Lisa. Hindi lumingon si Lisa, patuloy siyang tumakbo. Sa kanyang swerte, may lumitaw na patrol car ng pulisya at kailangang isuko ng kidnapper ang kanyang plano. Pagkatapos ng mahabang pagtakbo, nakauwi si Lisa. Ang pagdating ni Lisa ay hindi nagpasaya sa kanyang pamilya. Sinubukan pa nga siyang saktan ng kanyang pamilya dahil sa tingin nila ay tumakas si Lisa sa bahay. Umiyak si Lisa at nagpaliwanag sa kanyang lola na hindi naman siya naniniwala. Tinawagan niya ang pulisya para sabihin na walang nangyaring aksidente kay Lisa at ligtas na siyang nakauwi. Hindi makapaniwala si Lisa na ang kanyang pamilya ang mas nagpapahirap sa kanya kaysa sa mga kidnapper. Sa mga alaala ni Lisa, nalaman natin na noong bata pa siya, naghiwalay ang kanyang mga magulang. Hindi kaya ng kanyang ina na alagaan ang dalawa niyang anak kaya ipinadala si Lisa sa bahay ng kanyang lola. Hindi gusto ng lola si Lisa at pinayagan pa nga ang kanyang nobyo na gahasain si Lisa. Hindi pa adulto si Lisa noon, pero hindi na siya nag-aaral. Nagtatrabaho siya araw-araw sa isang 24 na oras na restaurant. Dahil mas malaki ang sweldo sa night shift, madalas siyang nagtatrabaho hanggang hating gabi. Ganito naganap ang pagdukot at panggagahasa kay Lisa. Nagsinungaling ang lola niya sa pulis dahil natatakot siyang sabihin ni Lisa ang mga krimen ng nobyo niya. Dahil menor de edad si Lisa, pinapanta siya ng pulis sa istasyon para magpaliwanag. Alam ni Lisa na ito na ang pagkakataon niya. Gusto niyang tiyakin na lahat ng taong nanakit sa kanya ay mapaparusahan. Umupo si Lisa sa harap ng pulis at mahinahong ikwento ang nangyari. Ang mga detalye na naikwento niya ay parang isang kumpletong mapa, sapat na para maaresto ang mga kidnapper. Nakakagulat na ang isang pulis ay nagduda kay Lisa. Naisip niya na ang composure at kalmado ni Lisa ay hindi dapat taglay ng isang menor de edad na babae. Dahil sa pagdududa ng pulis, nag-breakdown si Lisa at hindi na natuloy ang usapan. Maya-maya, dumating ang dalawang babaeng pulis sa opisina. Ipinagpatuloy nila ang pagtatanong base sa mga detalye na naikwento ni Lisa. Naalala ni Lisa ang kulay ng carpet, ang mukha ng kidnapper, at marami pang iba. Napakaliwanag ng mga detalye, pero tinanong siya ng dalawang pulis, madalas ka bang nanonood ng mga programa sa TV? Halata na hindi sila naniniwala kay Lisa. Akala nila nagsisinungaling si Lisa tungkol sa pagtakas niya sa bahay. Umiyak si Lisa at hindi maintindihan kung bakit lahat sila ay tila galit sa kanya. Napailing siya sa sofa, tulala sa ibang opisina. Nagtalo rin ang mga pulis dahil may kaso silang serial murder na 3 buwan nang hindi nalulutas. Lahat ng biktima ay ginahasa at binaril. Ang mga detalye ay tugma sa sinabi ni Lisa. Nagdesisyon ang sheriff na kausapin si Lisa. Hindi katulad ng ibang pulis, naniniwala siya kay Lisa. Pinapakalma niya si Lisa at hinihikayat na maalala pa ang iba pang detalye, ang sasakyan, ang baril, ang sapatos na may logo ng kangaroo. Sinabi pa niyang may naiwang fingerprint siya sa bahay ng kidnapper. Gusto ng sheriff na magpa-physical exam kay Lisa pero kailangan nila ng pahintulot ng pamilya. Ngunit ang nobyo ng lola ni Lisa ang sumagot sa telepono at tumanggi siya sa kahilingan ng sheriff. Inutusan pa niya silang pauwiin si Lisa. Dahil sa ugali nito, lalong nagduda ang mga pulis. Ipinagpatuloy ng mga pulis ang pagtatanong kay Lisa at sa wakas, umamin siya na ginahasa siya ng nobyo ng lola niya. Inaresto ng pulis ang nobyo at lumipat si Lisa sa bahay ng kanyang tiyahin. Pero dahil malaya pa ang mga kidnapper, hindi pa rin tapos ang bangungot ni Lisa. Gabi-gabi siyang nagigising at sumisigaw. Nag-ayos ang sheriff ng safe house para sa mga menor de edad para protektahan si Lisa. May pulis na naka-duty 24 na oras, kaya walang makakasakit kay Lisa. Ipinagpatuloy ang investigasyon, at nakakuha pa ng mga detalye ang pulis. Gumuhit sila ng larawan ng kidnapper base sa paglalarawan ni Lisa. Napanatag na rin si Lisa at bumalik sa pinangyarihan ng krimen. Pumikit siya para maramdaman ang takbo ng panahon at tansyahin kung anong oras dumating ang kidnapper. Natagpuan nila ang pake. Pinapatrol nila ang lugar, at nakita nila ang sospek at kinuha na ng litrato. Ang huling hakbang ay ang pagkilala ni Lisa sa mamamatay tao. 6 na larawan ang ipinakita. Maingat na tiningnan ni Lisa ang mga larawan at nakilala ang kidnapper. Agad na inaresto ng pulis ang kidnapper. Nakita ng pulis ang dugo ni Lisa sa sasakyan ng kidnapper. Bumalik sila sa bahay ng kidnapper at isa-isang natagpuan ang hairpin sa ilalim ng kama, ang fingerprint sa banyo, at ang sapatos na may logo ng kangaroo. Umamin din ang kidnapper sa pulis. Hanggang sa panahong iyon, karamihan sa mga tao ay naniniwala na kay Lisa. Dinalhan ng sheriff si Lisa ng magandang balita at iniyaya siyang makipagkita sa lahat ng pulis. Pinapalakpakan si Lisa ng mga pulis dahil ginamit niya ang kanyang tapang at kalmado para mahuli ang kidnapper. Ang kaso ng serial murder na 3 buwan nang gumugulo sa kanila ay nalutas na. Si Lisa ay naging isang bayani. Pagkatapos ng kaso, lumipat si Lisa sa bahay ng kanyang tiyahin para magsimula ng panibagong buhay. Protektado siya at walang sinumang nanakit sa kanya. Pagkalipas ng ilang taon, naging pulis si Lisa na lumalaban sa mga krimen sekswal. Nagtatrabaho siya para protektahan ang mga menor de edad. Kahit na may mga kakilakilabot na nangyari kay Lisa,
ang mga kidnapper at taong may masamang intensyon ay hindi siya nadurudge. Sa halip, ginamit niya ang kanyang tapang at sentido komon para mabuhay at magbigay ng mahalagang detalye sa pulis para malutas ang kaso.